Sige. Ngayon, ito na po. Sige, hinga-hinga muna. Inhale. Exhale. No? Dahil ngayon po pag-aaralan natin ang different sampling techniques. Okay? Again, pag-aaralan natin ang different sampling techniques. Ayun na po. Meron po tayo dito, unang-una na dyan, ang tinatawag natin na probability sampling. Kapag sinasabi nating probability sampling, probably everyone has equal chances. Ayan, no? You can probably be picked for this research because everyone has equal chances to be participants in a study. Ang tanong ng board exam ganito, selecting large representative samples for social research like election poll ranking. Ano daw pong sampling ang gagamitin? Ang sagot po, probability sampling. Bakit? Election poll ranking nga, di ba? So titignan natin ano ba yung nasa pulso ng madla? Sino yung nasa pulso ng madla? O ibig sabihin, kung makakakita ka ng mga Pilipino, kahit sinong Pilipino diyan ang makita mo, pwede. They have equal chances of being surveyed dun sa ginagawa mong pag-aaral, di ba? Kasi sila lahat eligible, mga tipong ganyan, okay? Ayan, or more likely silang lahat eligible. Kasi di ba meron tayong pamantayan sa suffrage. Anyway, ibang discussion yan. Ulit. Pero ulitin ko lang, selecting large representative, ayan, samples for social research like election poll ranking. Ang sagot po agad dyan, probability sampling. Kasi lahat po dyan, no, may equal chances. Okay? Ngayon, pag-aaralan natin the 4 types of sampling or rather probability sampling. Number 1, meron po tayong simple random sampling. Anong ibig sabihin ng simple random sampling? Parang fishbowl method. O ganito yung gagawin natin. O lahat ng pangalan ng mga mag-aaral sa ating paaralan, ilagay nyo sa isang fishbowl o di kaya sa isang container. Bubunot ako, no? Lahat sila may chance na makuha. Bubunot ako ng 10 estudyante. Sila yung isa-survey natin, no? Di ba? O sila yung i-interviewin natin. No? Di kaya naman, bubunot na ako out of 1,000 students na may pangalan dito sa container. Kahit sino, simple random sampling, bubunot ako ng 100 na isa-survey natin. That's basically simple random sampling. Okay? Next, ano naman po yung stratified random sampling? Base dito sa nakikita natin, they were stratified. Ibig sabihin, no, tinignan muna kung sino yung magkakatulad. Halimbawa ito, pinagsama-sama ito. Ayan, 1 strata na ito. Pinagsama-sama ito, 2nd strata. Ayan, pinagsama-sama, 3rd strata, pinagsama-sama, 4th strata. And for every stratum, ayan, no? Or for every strata, ayan, pipili tayo ng isang participant para well represented ang bawat grupo. Yan po ang stratified sampling. Okay? Again, yan po ang stratified sampling. Next, ano naman po yung systematic sampling? Kapag sinabi natin systematic sampling, we follow a system. Halimbawa, every 3rd student, yun yung fino-focus natin. Halimbawa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. So, systematic sampling po siya kasi may fina-follow tayo na uniform interval. Okay? O, ganun po yun. Next, cluster sampling naman. O, ganito naman. Sa cluster sampling, ika-cluster muna natin ang mga mag-aaral. Ayan, no? O, kayo ang cluster 1, kayo ang cluster 2, kayo ang cluster 3, kayo ang cluster 4, kayo ang cluster 5. Ang gagawin ko ngayon as a researcher, among these clusters, sino ang pipiliin ko, no? Or rather, sino ang mabubunot ko? Pwede din yon. Ang nabunot ko si cluster 2 at saka si cluster 4. Kaya naman sila po yung naging participant ng research. Uulitin ko, dito po, ika-cluster mo muna sila, tapos yung mga nabunot na cluster, sila lahat kasama sa research. Unlike dito sa stratified random sampling na tag-iisa lang, bawat strata. Okay? Clear po ba? Malinaw po ba? Yan po ang 4 types of probability sampling. Okay? Next, we proceed to our non-probability sampling. Dito po, there's already bias. Okay? There's already bias and not everyone, hindi po lahat may chance na ma-select for a certain study. So, una po natin dyan, yung halimbawa natin dito, yung snowball sampling. Kaya siya tinawag na snowball, parang, ano ba ito? Tulad ng ginagawa natin snowball, isang hilera muna, tapos pangalawang hilera, pangatlong hilera, pangapat na hilera, hanggang sa dumami. Ibig sabihin, we follow na parang networking po ito. Isa lang ang makakasama natin isa lang ang may interview natin sa isa, no? Or rather, isa lang ang may interview natin muna, tapos yung na-interview natin, i-refer tayo sa
iba pa. Ayan. Nirefer niya tayo sa dalawang ito, tapos yung dalawang ito, nirefer nila tayo sa kanilang mga kaibigan na pasok dun sa qualification, no, ng ating pag-aaral. Kaya ano yung tinatanong ng board exam dito? Sabi dito, interviewing migrant workers you meet in the airport. Ay, familiar kasi na-discuss na po natin yan. Ano po yun? When you interview migrant workers you meet in the airport, bakit po? Halimbawa, nasa airport ka, tas ay sakto ang study ko tungkol sa mga Indians. May nakita kang isang Indian, in-interview mo na siya kasi pwede siya, no? Ngayon sasabihin mo, do you know of other Indians as well? Can you refer me to them? Ayan. So yon, nakita mo lang siya sa airport, nagpa-refer ka na, hanggang sa sila, yung mga ni-refer niya, magre-refer din, yan po ay snowball sampling. Basta makita mo yung word na migrant workers, snowball sampling na po agad ang sagot. Okay? Clear po ba? Next, another type of non-probability sampling, meron po tayong purposive sampling. So ito ka as a researcher. Ang gagawin mo, ito yung buong population mo. Ngayon, kapag sinabi natin purposive sampling, may purpose ka na agad. No, meron ka ng iniisip, meron ka ng mga criteria na tinitingnan. At kapag pasok sila sa criteria mo, sila yung kinukuha mo. Halimbawa, yung mga to, ang criteria ko, yung mga walang laman ang katawan. Joke lang. Itong mga puti ang color. Yan. Yan ang criteria ko. Sila ang pipiliin ko. Ano yung halimbawa niyan? Yung ating purposive sampling, ito yung ginagamit when we study the academic problems encountered by indigenous children at school. O halimbawa, sa eskwelahan ninyo, may magkakahalong mga ordinary na Pilipino at meron ding mga indigenous, no? May mga katutubo. Ang study mo tungkol siya sa mga katutubo. Ibig sabihin, halimbawa, kung ito yung school, no? Yung mga katutubo, sila yung white, nire-represent sila ng mga white. Ibig sabihin, sila lang ang pwede sa iyong pag-aaral. Sila lang ang pwede sa iyong research. May purpose ka, na ang purpose mo, dapat indigenous children lang ang ma-study mo, kaya yan na rin ang lumitaw. That is purposive sampling. Kapag nakita yung AITA, ayan, or kapag nakita yung AITA children or indigenous children, purposive sampling agad yan, okay? Next, judgmental sampling. By the way, in other references, no, ang ginagamit naman instead of purposive, judgmental. Okay? Judgmental. Meron ding one time na nagtanong ang board exam, judgmental yung ginamit instead of purposive. Yun pa rin po yung pipiliin natin, no? Ang tinanong ng board exam question, sabi niya, it shows meaningful result, such as when interviewing, no? For example, when interviewing some people in a rally, you're trying to see, based on the criteria that you have in mind, no? You're trying to select among the people who you meet in the rally. So yun po yun. It's judgmental sampling, it's purposive sampling. Okay? Next, tignan po natin itong non-probability sampling na ito. Ito, convenience sampling. Sa lahat sa kanila, madalas sa madalas, ito yung hindi valid. Bakit? No? Kapag nagmamadali ka na as researcher, nagra-rush ka na, kung sino na lang yung mga convenient na makuha mo, yung convenient para sa'yo. O ito, dahil siya yung malapit sa akin. O ito, dahil siya yung lagi ko nakikita. O ito, dahil friend ko siya. O ito, dahil ano ko siya sa internet, may connection ako sa niya. O ito, dahil kapitbahay ko siya. Yung convenient para sa researcher, siya yung pinipili, no? So, convenient sampling, it's the easy, simple, and inexpensive method. However, questionable ang kanyang validity. Okay? So, yan po ang ating mga sampling techniques. And mind you, teachers, dito na po nagtatapos muna ang ating discussion. Okay?